Magandang araw muli at mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon. Ituloy natin yung series natin ng Kristiyanong Wais. So, ang topic natin ngayon ay matatagpuan pa rin sa aklat ng Proverbs 31 verse 30. At sabi dito, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. So, yung topic natin ngayon ay pinamagatang, are you a God-fearing man or woman? Pero mag-focus tayo ngayon sa man. So, pwede rin naman sa woman, but for now, ang i-focus natin is about man kasi sila kalimitan yung mabilis ma-attract dun sa mga babae o mas exposed na mas ma-attract dun sa mga babae unlike sa mga woman. So, sabi dito, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. So, sa verse na to, ang pag-uusapan natin dito is about paano ba tayo sumusunod sa ating Panginoon at paano ba tayo paano natin tinitingnan yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, para sa ating unang katuruan, sabi dito, charm is deceptive and beauty is fleeting. So, sabi doon, ang sabi nga ay, yung charm, yan yung mabilis makaakit o mabilis makadala sa mga lalaki. And even yung kagandahan. Sabi nga, kapag nakakita ka ng mas maganda at nakita mo na yung para yung asawa mo o yung kinakasama mo is sabi nga, term na parang kumukulubot na. Darating ka sa point na parang sino ba talaga yung gugustuhin mo at sasamahan mo ng panghabang buhay. Kasi maraming kwento o marami akong napapanood na kalimitan sa mga ito ay kapag tumanda na o kapag hindi na nila nakikita yung dating asawa nila nung kabataan pa nila ay tumitingin o sabi nga ay nagdadagdag na sila ng mas bata o mas attractive, mas charm, at sabi nga ay mas maganda. So, ilan lamang ito sa nagiging dahilan kung bakit ang mga lalaki ay mabilis ma-attract, mabilis manawa o mabilis magkaroon ng o mabilis madaya ang mga lalaki. So, number 2, sabi dito, character is more valuable than beauty. So, ito naman yung sagot. Sabi nga, kalimitan o marami dun sa mga tao o mga lalaki ay mas pinipili na tingnan yung charm, even the beauty. Pero, sabi dito, character is more valuable than beauty. So, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat tumitingin sa panglabas na anyo ng isang tao, kundi sa pangloob na anyo, mapalalaki ka man o mapababae. Dapat nagfo-focus tayo dun sa sabi nga ay karakter na isang tao, karakter na sumusunod sa ating Panginoon. Kasi kung titingnan mo, kapag dumating ba yung time na nagkasakit ka, sino ba yung pipiliin mo? Yung sa tingin mo, sino ba yung lalapitan mo? I mean, sa tingin mo ba hindi ka bubulyawan o sabi nga ay kabit kung meron ka man o hindi ka ba pananawaan? At again, sino ba yung mananatili sa iyo? Yung asawa mo na sabi nga ay by character and not by beauty, o yung mas bata na may charm and may beauty? So, mag-isip-isip ka rin kasi darating yung time na tatanda ka, manghihina ka rin at darating ka sa point na pagsisisihan mo yung lahat ng nagawa mo. And again, sino ba yung tao na tutulong sa'yo? Yung asawa mo ba
o yung mas bata, mas may charm, mas may beauty. So, number 3 sabi dito, choosing a God-fearing woman makes a man wise. So, ang tamang pagpili ng isang makakasama sa buhay is dapat yung may takot sa ating Panginoon. Disregard na kung yung pamantayan mo ng pagtingin is in physical. But sabi nga, kung gusto mo na matawag ka na wise man, ay piliin mo yung taong o yung babaeng may takot sa ating Panginoon. Ganon din naman, kabaligtaran sa mga babae na gusto na maging wise woman sila, piliin nila yung taong may takot sa ating Panginoon. At kung gusto mo na ganon yung makita mo, siyempre, una yung pagbabago sa sarili natin. Kailangan mo muna na maging God-fearing person or woman or man bago mo makuha kung gusto mong makuha yung God-fearing man and woman. So, una sa sarili natin, kung paano mo dapat binabago yung sarili mo at hindi pinaghahanapan ng kung ano-ano yung wife na meron ka or husband na meron ka. Una nating baguhin yung sarili natin. Nang sa ganon, makita ng partner natin na you are a God-fearing person. And sooner or later, matatawag ka na wise man or woman. So, para po sa ating application, sabi dito, appreciate your spouse every day starting today. So, kung hindi ka man marunong mag-appreciate ng husband or ng wife mo, starting today, matutuhan mo sila na i-appreciate araw-araw. Hindi ngayon lang, hindi bukas lang, kundi sabi dito, araw-araw. Kung gusto mo na maging mas maganda, mas malalim, mas magbunga pa yung pagmamahalan nyo, then appreciate nyo yung mga sarili nyo araw-araw. So, wag hanapin yung mga bagay na wala sa kanya, kundi makontento ka kung anong meron yung asawa mo. At isa yan sa mga sikreto kung paano nyo mas patatatagin yung buhay nyo bilang mag-asawa. So, learn to appreciate everything in your wife or in your husband. Huwag maghanap ng mga wala at huwag hanapin yung mga bagay na wala dun sa asawa mo. Be contented. O matuto kang kontento sa ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. So, number 2, do not be deceived by other woman's charm and beauty. So, ito yung minsan yung nagiging dahilan kung bakit may mga pamilya na nasisira. Masyado silang nadideceive by others woman's charm and beauty. Sabi nga, kapag tumatanda na yung tao, kalimitan o mas marami sa mga lalaki ay mas tumitingin sila sa physical na nyo. Kapag nanawa na dun sa asawa, kasi matanda na, hindi na siya yung dating nakilala ko. Ang mga taong yan ay yung tumitingin sa panlabas na anyo lamang at hindi dun sa loob ng isang tao. So, huwag tayong padaya dun sa mga babae na physically fit or physically charm and with beauty. So, alamin natin na sa buhay natin bilang mga may takot sa ating Panginoon, dumating man yung time na tumanda kayo, dumating man yung time na manghina kayo, matuto ka pa rin piliin kung sino yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Upang sa ganun, sabi nga, makikita sa iyo na yung tunay na pagsunod sa ating Panginoon o yung commitment na meron ka ay talagang pinaninindigan mo. At isa yan sa mga bagay na matatawag na may takot ka sa ating Panginoon kasi alam mo yung pinasok mo, alam mo yung mga bagay na dapat mo na pinaninindigan sa sarili mo bilang husband or as a wife. So kaya kalimitan nga dun sa iba ay hindi nila pinapayagan yung mga partner nila na malayo kasi isa ito sa mga bagay na nagiging dahilan kung bakit nasisira yung isang relationship o yung isang pamilya
At kapag hindi kayo malalim pareho sa salita ng ating Panginoon, ay agad-agad masisira yan. At again, isa sa magiging dahilan yan kapag hindi kayo matibay sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag sinabi ng isa na, sige, maghiwalay na tayo kasi wala din naman nangyayari, mabilis yan na masisira kasi hindi ganun ka-strong yung faith nila o yung kapit nila sa ating Panginoon. So, number 3, be a man of God if you want to have a woman of God. So, kung gusto mo na maging man of God ka, so then stand for your faith. At kung gusto mo na magkaroon ng woman of God o magkaroon ng partner na mas malapit sa o mas malalim pa sa ating Panginoon, then baguhin mo una yung sarili mo. Bago mo hanapin yung tao na mas malapit sa ating Panginoon, una mong hanapin o una mong ilapit yung sarili mo sa ating Diyos. At ipagkakalob niya sa iyo yung tamang babae, yung tamang kasama, nasasamahan ka, tumandaman kayo, mangulubot man yung mukha nyo, manghina man kayo, ay sasamahan ka nito hanggang dulo. So, be a man of God if you want to have a woman of God. Yung sarili muna natin, yung una nating baguhin. Yung sarili muna natin, yung una nating ilapit sa ating Panginoon bago natin hanapin yung mga tao na mas malapit sa ating Diyos. Then, always pray and again, huwag tayong padaya sa panlabas na anyo lang ng isang tao, kundi unahin nating tingnan yung karakter na meron sila, sapagkat sabi nga, yung beauty, yung charm, nalalaos yan, nawawala yan kapag tumanda, pero yung karakter mula sa ating Panginoon, yan yung isang bagay na sabi nga ay higit na mas mahalaga kaysa kagandahang panlabas ng isang tao. So again, are you a God-fearing man or woman? Thank you for watching this video and I hope you learned something. God bless you.